Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, every time po na magpapagas po kami ng kotse, lagi po kami nakikitang signage na bawal manigarilyo. Pero, yung mga tao po sa paligid ng gas station, lagi ko nakikita, doon pa rin sila nagsisindi ng yosi nila. Bawal po ba yun? Yes or no? Yes. Bawal. Kasi nakalagay na nga no eh, di ba? First of all, let's assume na yung mga signages natin na may pinagbabawal, let's assume regularity in that, no? It's either, it's for safety purposes or very inconvenient kung gagawin mo yon, no? So, bawal yan very specifically under the law. It is the Tobacco Regulation Act of 2003, just before I became a senator. Pero alam na alam ko itong batas na to kasi it regulates smoking. So specific dito na may mga lugar na prohibited manigarilyo and one of those places is a gas station because it is really delikado. Kaya yung mga makukulit na yun, huwag kang mahiya pagsabihan mo. Thank you so much. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, sinita ako ng barangay namin nang naharangan po ng sasakyan namin yung fire hydrant. Bawal po pala yun? Yes or no? Bawal. Yes. So, serious to. Basta't fire, serious po kasi you never know it can happen. Meron po tayong tinatawag na fire code. Opo. Dapat yung sinabi ni ate, yung tanong mo, naninigarilyo, gasolinahan, fire hydrant, hinarangan mo, fire lane, nag-park ka, dapat yon common sense sa atin lahat. Opo. Pero dahil kahit common sense, marami pa rin na violate na sa mga batas natin yon, including the fire code. So anything that has to do with safety and security, pakiusap sa atin lahat. Sa atin lahat because we're all equally guilty, di ba? So katulad sa ibang bansa, pag hinarangan mo yung ambulance, magagalit sa mga tao kahit hindi kilala. Pagka ayaw mong padaanin, di ba? So kahit walang batas, sila mismo gaganunin yung kotse mo. Mahiya ka naman, may ambulance. Dito, as you said, away pa yon pag medyo ginanon mo yung nakaharang sa ambulance. But yes, may batas and bawal yon because it will hamper yung mga bumbero from connecting their hose or from pagpapaandar nila ng kanilang fire truck. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. A third question. Naka-rollers na naman itong ating kapitbahay. Ayan. Kuya Alan, Ate Pia, may makulit po akong friendship na alam niya po kasi na party ako ng Maritim. So, pinapatanong niya po kung pwede niya pong sunugin yung kotse niya, sira-sira na po kasi ito. Para ma-claim niya, Tito Boy, yung value ng insurance total niya. Nagbabayad naman daw po kasi siya ng yearly ng policy. Makiklaim niya po ba ito, yes or no? No, kasi insurance fraud yan. Wow. Kasi lalampas, sasabihin mo, nasunog, pero ikaw ang nagsunog. It's insurance fraud and it bars that person from receiving the benefits of the insurance. So bawal, hindi na siya makakatanggap ng benefits. And very clear yan, tapos may mga Supreme Court cases pa na sinasabi talagang, sorry, sinadya mo yan, nagsinungaling ka pa, hindi ka na makaka-avail ng ano mo. Kuya Boy, explain natin bakit. Ang concept kasi ng insurance, marami tayo, pero hindi naman tayo ma-aksidente sabay-sabay. So lahat tayo magbibigay ng maliit na amount para pag may nangyari sa yung aksidente, mababayaran ng insurance company. So ang babayaran ng insurance company sa kotse mo o sa bahay mo o kung ano man ang insure mo, artwork nyo, kung ano man ang pwede insure, is that kung ma-aksidente yon, babayaran yung value. Eh pag sinunog mo, hindi aksidente yon. So kung babayaran yon, de lahat ng tao, pagka gusto nila i-claim at hindi nila mabenta, susunugin na lang nila, di ba? So yun yung reason behind it. So, Thank you po. Maraming salamat. magpalit ka na ng mga kaibigan mo, ha? Our next question. Kuya Alan, Ate Pia, so dati nasunugan na din po kami ng bahay and syempre kasama sa nasunog yung mga importanteng documents like birth certificate at titulo ng lupa. So, posible po bang makahingi pa ako ng original copy ng mga yon? Yes or no? Quick answer is yes. And alam mo, nung tinanong mo yon, naalala ko yung during the time na madalas ako pumunta nga sa nasunugan,
maririnig mo pa ulit-ulit yung sinasabi ng kasabihan Pinoy, di ba, na di bali ng bahaing ka, di bali ng bagyuhin, wag lang masunugan. Kasi usually sa sunog, walang natitira. Ayaw. Photographs nyo, important papers, di ba? Maraming Pilipino hindi nagbabangko, nandun. So katulad ng pera, wala ka namang ebidensya na may pera ka doon, so you cannot go to the bank para sabihin magprenta ka ulit ng ano. But anything else, taken into account na yan. So even sa Presidential Decree 1529, kasi may kopya sa Registrar's Office yung deed ng inyong lupa. Okay po. So meron proseso yan na kung loss or dahil sa fire. Ganun din, halimbawa, birth certificate, ikaw naman yun eh. Pangalan mo naman yun and everything, mayroon naman biometrics yan. So magagawa yon. May proseso for the title, birth certificate, at kung ano man mga Importanting document. importante na may mga pangalan. Yun. Good news. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasing mga makukulit na bata na naglaro sa may tabi po ng bahay namin. Tapos nag-cause po ito ng sunog. Buti na nga lang po, mabilis pong rumisponda yung mga bumbera sa may amin at naagapan po agad yung sunog. Ngayon, meron po ba kaming habol sa mga Paano bata? nagkasunog sa mga bata? Yung lighter po, naglaro po sila ng lighter. Ngayon po, may habol po ba kami dun sa mga bata na nag-cause po ng ganong klaseng pinsala? Yes or no? Yes, but let me explain, no? Very clear ang batas natin na any person through their acts or omissions, so may ginawa or may hindi ginawa, either with negligence or fault, so fault may kasalanan or negligence, yung pabaya, pag nakakause sila ng damage, liable sila. Ngayon, pag ang nakagawa nun is minor, sabi ng batas natin, then it's the parents who will be responsible. So, very clear yan sa batas natin. So, ang habol, yes, syempre, kailangan mong magbibigay ka ng police report. Syempre, sasabihin mo doon yung bata. Pero ang parents, ang sasalo ng obligation na yon. Kaya ako tinanong, Kuya Boy, kung paano nagkasunog. Kasi kung yung bata may lighter, walang parents na nagsusupervise, may negligence. Di ba? Kasi, pero kung pure na aksidente talaga at hindi kasalanan din ng mga bata na nangyari doon, di ba? Yung sabi ni ate, walang fault, wala rin negligence. Thank you po. Maraming salamat. Ang leksyon po na aking natutunan ay mapanganib maglaro ng apoy. Di ba? Masyado ng cliche, Kuya Boy, but sabi nga nila, di ba, you play with fire, you get burned. That's right. Kaya sa ating mga kababayan na nais magtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay, lalo na sa batas, mga kaganapan sa magkakapitbahay, may kinalaman sa apoy, tubig, kayo'y sumulat po sa amin o mag-comment sa comment section ng social media accounts ng Cayetano in Action with BA at malay ho natin tayo magkakwentuhan dito sa studio. Maraming salamat po at sa ating pagbabalik ay hindi naman po sunog at apoy ang ating pag-uusapan. Mga panalo at mga premyo ang ating pag-uusapan. Alan Pia Pic po sa pagbabalik ng